Buboy, kwento mo nga sa amin. Ano bang itsura mo? Ano bang pagkatao mo bago mo nakilala si Angie? Kasi po, Tamel, unang-una talaga, kumbaga, sa lahat po naman po ng kabataan, lalo sa mga lalaki, parang dumadaan na, uy, babae, ganyan. Ano ibig sabihin ng edad- uy babae? sa Paliwanag pagiging mo. kagustuhan sa mga babae. I mean, Okay. may maganda, ma-attract ka, Okay. karamihan ng ganun. So, sa madaling salita, babaero, ganun. Sa madaling salita, ganun ka. Opo. Mahilig ka sa chika peps. Mahilig ka. Opo, ganun po Oh. dati. Tapos, At your age, Opo. mahilig ka sa babae. opo kasi, di ko rin po akalain, pero totoo po yung Tamel. Totoo. Tsaka, Oo, ngayon. tsaka po, sa nightclub, nightclub. Gimmick. Mahilig ka sa gimmick. Oo, Okay. nakasanayan din yung pagigimik. Kasi po parang, dati naisip ko na parang, wala akong nagagawang bago. Wala akong nagagawang bago. Parang, gusto ko meron akong maranasang iba. Okay. So, siguro po itong pinagdaanan ko itong mga club or pagigimik, parte lang yun ng, kumbaga ika Growing up. Opo, parte ng paglaki. Maturing. So, buti na lang, may dumating na Angie at nagpabago sa akin na parang nagsabi sa akin, oops, sobra ka na, tama na yan. Oo. So, naisip ko po na, oo nga, sawa na rin ako. Sawa na rin Sawa ako ka at 18 years old? Opo, sawa na rin po. Kasi po ako po, mabilis ako magsawa sa isang bagay once sa pag ako'y napatawa na. Talagang okay na ako dun. Sapat na ako. Simple lang naman po ako. Ganun. Ikaw naman, Angie, ano bang klaseng buhay meron ka bago mo nakilala si Buboy? Nagre-rebelde po ako kasi, wala akong masyadong freedom. So, parang tumatakas-takas ako kasi yung parents ko strict sa akin kasi, nag-mature maaga yung katawan ko. Oo. So, yung 8 years old, may chest na ako, nagsusot ng bra. Kaya parang tago sa akin sa bahay, parang pwede ako lumabas kapag may bantay, kutulong, daddy at mommy. Kasi daddy's girl rin ako, so sobrang protective sila sa akin. Oo. Tapos nung nakilala ko siya, parang natuto ako, yung parang sumagot na, yung parang sabihin sa kanila kung ano talaga gusto ko. Kasi oo na lang ako sa kanila. Yung parang, matulog ka na maaga, gano'n, may pasok. Dad, gusto ko pasok sa amin si Buboy, gano'n. Meron na ako sumagot na kung ano gusto ko. BI ka, in short. Buboy. Hindi naman po. Kumbaga, Natutong sumagot sa magulang eh. Ay, hindi O, di po ba yung, BI yun? hindi po yung parang yung kung anong nararamdaman ko, gano'n. Oo. Kasi gano'n ako. Tahimik ako sa sobra. kasi po parang sinasabi ko po na lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo may karapatan sumaya. Basta nasa tama ka, gawin mo. Kasi po parang nakita ko na one time, kita po kami, katulala lang siya. Doon po ako actually na-in love sa kanya. Kasi parang misteryoso siya. Parang, ano bang meron sa kanya? Ba't ganun? Hindi ko na po, pag ako po kasi tumingin, parang, wow, chicks. Hindi po ganun yung tingin ko sa kanya. Parang sabi, ang ganda niya, tsaka, Siyempre, iba white leg Opo. girl yan eh. Opo, Kailangan tsaka- siyempre, tsaka- hindi mo hindi yun yung pangkaraniwang nakikita mo sa paligid mo. Kaya Eh, ako sabi ko- tapos ng ilong niya, nagsimang Joseph. Ang kulay ng mata, tignan mo, iba pang kulay ng mata. Siyempre, yun po talaga, sinabi ko, Oo. gusto ko makilala pa to. Gusto ko pa siya makilala. Kasi, sobrang misteryoso nung mukha niya. Parang ano bang meron sa likod niya. Hindi naman, teka muna. In the course ng panliligaw mo sa kanya, marami kang pinagdaanang, masasakit tanggap eh, di ba? Kwento mo nga yan. Yung talagang pinaglaban mo siya, ano yung mga pinagdaanan mong paghihirap para siya ay mapa-oo mo o para manatili kayong close to each other? Siyempre po, unang-una sa lahat, yung trabaho po, di ba? Yung trabaho ko po bilang artista. Oh. Hindi rin po madali, lalo na po pag non-showbiz yung magiging fiancé mo or magiging girlfriend mo, etc. Yan po yung unang-unang problema. Bakit? Kasi po, syempre, pag hindi maiwasan sa mga fans or sa mga katrabaho, Oh. syempre, kung ako po, nagsushowbiz, tapos yung mapapangasawa ko nagsushowbiz din, siguro ako maintindihan ko sa una, pero alam ko po, naiintindihan ko siya kung bakit minsan hindi niya ako naiintindihan. Pero, nag-uusap kami,
para maintindihan niya kung ito ang trabaho ko, ginagawa ko to para Ay, sa so ibig pamilya mo ko. sabihin nagseselos. Yun. Selos na selos. Hindi, ang tanong ko, ibig sabihin ko, nung umpisa kasi pilit kayong pinaghihiwalay di ba, Apo. Angie? Ayaw sa kanya, no? Kasi masyado pa daw akong bata. Oo. Aral muna daw. Oo. At saka, anong tawag sa kanya? Mukhang ano? Ano nga yun? Playboy. Hindi, mukhang playboy, ganon. Tsaka hindi daw bagay Manloloko sa'yo. daw. Di ba? Oo. Ay, Ganun po. Kasi kadalasan po, yung nalaman na napalabas sa social media na girlfriend ko siya, syempre po hindi maiwasan, uy, chamba, parang jackpot, naalis sa loto. Kahit pa paano, masakit syempre, masakit din yun para sa akin. Pero naisip ko, wala naman kayong marating dyan eh. Kumbaga, siya, pinapatulan niya, pero ako hindi. Oo. Kumbaga, masaya ako kasi may nakakapansin. Oo, hindi, pero pag magulang na niya ang may ayaw sa'yo. Iba Opo. yun, ibang istorya yun. Siyempre po, Paano yun? isa rin po talagang problema yan. Kumbaga, na tutol sa akin yung parents, syempre. Oo. Ito lang po talaga masabi ko kasi hindi pa po nakakapag-usap eh. Hindi pa po kasi nakapag-usap. Ang masabi ko lang po talaga Hindi eh. pa kayo nakakapag-usap hanggang ngayon? Ngayon niya? ngayon po sila pa lang po kasi nag-uusap. Kumbaga, Sila pa lang. po. Just, So, up to now, hindi pa rin Kung sila approve sa'yo. di ko lang po sure. Kumbaga, eto lang po. Ngayon po, masaya ako sa sitwasyon naming dalawa ngayon. Oo. At kung sakali man ay pagbibigyan ako ng pagkakataon na sabihin lahat ng saloobin ko para kay Angie, totoo po yun at walang halong panluloko. At papatunayan ko naman po talaga at pinatunayan ko po sa kanya yun na kahit nasa ganitong edad ako, alam ko, marami nagsasabi na 18 ka pa, bata pa kayo, marami pa kayong pwedeng gawin sa buhay. Which is true naman po, totoo naman talaga yun. Pero naisip ko, pwede kong gawin yung mga masasayang bagay na kasama ko siya. Pwede kong gawin ang pangarap ko na kasama ko siya. Pwede nga. Pero ang tanong, kailangan ba ninyong magsama? Kailangan ba ninyong magpakasal? Kailangan bang putulin ninyo ang pakikipagrelasyon nyo sa ibang mga kaibigan para marami kayong nakikilala, nakikita mo? Kumbaga- Not only for you, but also for Angie. Iba yun eh. Iba yung, you go to socials, nakakakilala ka na mas maraming pero kayo pa rin ang magkaibigan. Oh, yun ang tanong ko. Bakit? Kailangan ba magsama kayo as nagsasama kayo ngayon, di ba? Kailangan ba magpakasal na kayo? Bata pa kayo? Oh. Ngayon po kasi, may mga seryoso talagang dahilan kung bakit po talaga kami nag-live-in ni Angie. Unang-una, nag-live-in po kami para po seryoso itong relasyon namin. Seryoso. Pero hindi po ibig sabihin nito yung puputulin namin yung pakikipagkaibigan, puputulin namin yung mga gawain namin sa buhay, katulad na lang yung trabaho ko, yung relasyon namin sa parents. Wala naman po akong dyan eh. Hindi naman ako against dyan. Kumbaga, free pa rin siya makipag-usap, makipagkaibigan. Hindi, tika. Bakit kailangan na lumayo siya sa magulang niya? Yun ang tanong. At her age of 18, mas maganda kung nandun pa siya sa magulang niya. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kayo magkikita. Pero nandun lang siya sa magulang niya. Bakit kailangan magsama na kayo? Na batang-bata kayong dalawa? Yan, sagutin niyo yan. Ay, kasi Sige. O, sa Angie, States, ikaw mga 90% ng 18-year-olds, nagsiseparate na sila sa parents nila kasi gusto nilang maging independent, gusto nilang magbuhay na mag-isa, gusto nilang maging responsible. Ako, nabuhay ako na daddy's girl, na umaasa ako sa parents. Parang nagsawa ako. I want something to change. Gusto ko maging responsible ako, independent. Gusto ko ipakita sa kanila na kaya ko mabuhay na kami lang dalawa, na ako lang, na hindi ako umaasa sa kanila. Kanino ka umaasa? Ngayon, Oo. sa kanya, tas yun na nga, ako oo. rin yung gagawa ng Oo. Hindi ba? kasi si mama at si daddy, 5 kami.
lahat kami mga matigas ulo. Inamin niya. Oh, tapos, Matigas ulo kami. I think lahat kami rebelde. oh, Ayun kasi, dahil sa, sa pag-keep nila sa amin sa bahay, kasi masyado sila protective, which I can't blame them kasi ibang lahi namin, aminin natin or hindi, delikado dito kapag, kapag kunyari naglakad kami mag-isa, pwede kami kidnap, oh, alam mo pala yun na pinapangalagaan ka lang ng magulang mo, di ba? Kaso Eh, na sobrahan. Kaso, paano ba yung sobra? Sumusobra ba ang pagmamahal ng magulang sa anak? Is there such a thing? Yung protection nila sumusobra. Oo. Kasi, as in, 18 ako, ay hindi, mga teenagers ako, kailangan ko, mga babae kasama ko kailangan ko kasama ko tulong or yaya. Parang sabi ng mga kaibigan, uy, laki-laki mo na, kailangan mo na parang yaya. Eh, ako nga may yaya pa hanggang ngayon eh. Totoo. Nahiya ako sa mga barkada ko. Tapos, gusto ko rin kunyari, inaaya ko mga kaibigan ko. Kailangan ko isama rin mga kapatid ko. Medyo Hindi, nahiya. I will not, hindi ko questioning kung ano yung feeling mo, Angie, no? Kasi iyo yun eh. Very personal yun. Ang inyo, ang nadadama mo, no, laban sa magulang mo. Pero, ayaw nila si Buboy, di ba? Not because of him, Because but of because the of age. the age. Bata pa lang kayo. So, sinasabi lang ng magulang mo sa'yo, wag lang ngayon, wag pa ngayon. Kasi, mag-aaral ka pa, marami ka pang gagawin sa buhay mo. Pero kung pagdating ng panahon ay si Buboy talaga, why not, di ba? Yun rin sabi ng papa ko. Kaso, kung hindi kami nagsama, nasa States na ako. Nasa States. Oo. Kasi ang gusto ko talaga mag-separate. Yung balak ko talaga kasi, mag-working student ako Dito. sa Hindi, States. States. Sa Amerika, oo. Tapos sabi ko sa kanya, mag-visit ako every 6 months. Mm-mm. Pag may vacation, ganon. Oo. Summer or June. June kasi dyan, summer namin. Tapos December, Christmas break. So, mga ganon month. Tapos sabi niya, at una pumayag siya. Pero parang malungkot. Sinong ay pumayag? Hindi, pumayag at una. Una, pumayag siya. Opo, kasi, syempre, alam ko na po, nandito pa lang siya. Di ba, nakapag-usap po kami. Sinabi niya na magse-separate na siya. So, syempre, nirespeto ko yung desisyon niya kasi yun talaga yung gusto niya. Pangalawa, yung sinabi niya sa akin na mga after 4 to 5 years. Ha? 4 to 5 years? Ang alin? Na doon po siya mag-stay. Well, alam ko po na kami. Alam ko po, hindi po ako natakot doon. Pero alam niyo po yun na may mga dadating na iba. Ayoko na meron pang ibang magpatawa sa kanya. Ayoko na mapunta pa sa ibang feelings niya. Gusto ko sa akin lang. Ayun po. Ay, nako, iho. Maniwala ka sa akin. Kala mo, porkit magkasama kayo, hindi na pwede mangyari yon? Nako, hindi ganyan. Ang dami mong nadidinig na kwento. Kahit hindi sa showbiz, di ba? Oh, di ba? Marami kang nalalaman. Mag-asawa na nga eh. May mga anak na nga eh. Pero, nagkakaproblema pa rin. Di ba? Pero yun nga pong sinasabi ko, papatunayan ko po talaga na siya lang po talaga. Patunayan mo talaga na Ano siya lang po Hindi lang talaga. po, hindi lang po sa mga, no offense, hindi lang po sa mga nagkakahiwalayan at pati rin po sa parents at sa parents ko na kaya namin panindigan tong ginagawa namin sa buhay namin. At hindi naman namin ginagawa to para putulin yung relasyon ng parents niya at ng parents ko, hindi yon. Gagawin namin to para suportahan nyo kami na ito talagang gusto namin. Eh, ako na ang sasagot sa iyo bilang magulang. Di ba? Hindi naman din gusto namin na paghiwalayin kayo eh. Ang sinasabi lang ng magulang, ilagay natin sa tama. No? Ilagay natin pati sa tamang panahon. Parating merong tamang panahon. Pero kaya rin ako pumayag kasi ayoko mag-long distance rin kami. At una, walang usapan na proposal. Live-in lang, gano'n. Kasi gusto ko rin dito. Pero ayoko sa parents ko. Kasi protective sila masyado. Pag may visit ka nun,
Eh, sabi ko, sige, ay ko sa live-in. Tas, yung, ewan ko, nung, pag flight ko, papunta ko na dito, kasi may wifi sa airplane, parang siya excited. Ay, sabi ko, ay, may effort to. Tas, pag, sa airport, yun nga niya bulsa niya. Eh, kunya, wala ko alam. Kala ko, ewan ko. Basta, ewan ko, hindi ko kala ko talaga sing-sing. Eh, parang, yun, parang, Kinuha niya. Kinuha. hindi po, Tinago? tinago niya ulit. So, wala, may problema to. Sabi ko, baka susi. Tas, ayun pa, pumunta kami sa kotse. Tas, tawag na tawag siya sa kapatid niya. Tas, text niya rin. Sabi ko, oh, pabasa. Tapos sabi mo, malay mo, ibang ka-text mo. Tapos kinuha ko phone. Tapos, delete message. Sabi ko, si Ronan na kausap ko. Ronan yung butso niya kapatid. Tapos, so, tuwagin mo nga. Tinawag niya, Ronan naman talaga. So, sige. So, sa isip ko, kala ko may banner na welcome, ganon. Tapos, Yung pala, yung pala, paglabas namin sa kotse, may mga, paakyat namin sa turf park, dyan kasi kwarto. May mga, lahat sila ng pamilya niya, pinigisa ng, tig-isang rose. Tapos, parang, baka kasi sa dibu, gumanon ako. Baka kasi sa dibu, kasi hindi ko siya nakasayaw. Kasi nagdibu ako sa States. Tapos, may bigla siya ng, pinapasok ako sa kwarto. Ni tita, gano'n, nandiyan si Pupoy. Nakabukas naman yung kwarto. Tapos, may hawak siya ng bouquet. Tapos, ako, saan ba yung welcome? Pagtingin ko, may welcome dyan sa may wall. Cut sila mga letters, tapos may hearts all over. so they welcomed you so well. Opo. And you felt very good Opo. about the welcome, Opo. correct? But a welcome ends there. It's just a welcome. Your life will go on, no? The welcome will stop. Then you go to real life. Di ba? Opo. Yun eh. Pag sinabi mong papatunayan mo, ano bang nasa sa isip mo? Paano ba papatunayan? Katulad na lang po na sa bawat desisyon namin araw-araw, dapat, alam po natin na walang perfectong tao. Katulad na lang, dapat maging sigurado sa lahat ng magiging desisyon. Katulad na lang po sa sinasabi nila na inaabangan lalo sa social media yung nagbubuntis daw siya, ganyan, kung anong sinasabi nila. Sabi O ko paano yun? Siyempre, Ito po. magbubuntis yan. Nagsasama kayo Ito eh. po yung sinasabi ko. Ito po yung sinasabi ko na kahit mag-live-in tayo, dapat tapusin pa rin natin yung pag-aaral natin. Hindi natin pwedeng pabayaan yun. Kasi syempre, para hindi tayo nabubuli ng tao, para wala sila masabi sa atin, kailangan pa rin natin mag-aral. At kaya, tuparin pa rin natin yung mga pangarap natin, pero dapat magkasama tayo. Ganun po yung sinasabi ko sa kanya. Syempre po, yung parents ko naman, nandyan din, para gabayan din kami. So sa parents mo, everything's Apo, okay. apo. Sa parents niya ang problema mo. Apo. Ganon. Kasi old-fashioned yung parents ko. Kasi medyo may edad na. So, they grew up old-fashioned. Yung parang, dati yung sabi ng mama ko, kapag naghawag kamay, sabi na, uy, pakasalan mo na anak ko. Ganda yung mga parents dati. Buti na hindi sila ganun ka-strict. Tapos, ang sa kanila lang, mag-aral muna, magtapos muna, mag-settle down muna. Yung sabi ko parang ang tagal kasi sa States, nag-behind ako. Kasi pagbalik-balik ako dito, hindi ko na tinatapos yung pag-aaral ko sa States. Bigla papaulit nila ako dito sa Philippines. Edi, behind ako sa States. So sabi ko mag-antay siya ng 5 years na para mag-settle down ako dyan sa Philippines. Sabi ang tagal naman. Sabi ko, wala eh. Siguro nun talaga. Kasi po, ang iniisip ko, unang-una magsiseparate siya. 4 to 5 years ang sinabi niya sa akin. Una-una po siya. Hindi po kasi siya masyado malakas. I mean, sakitin siya. I mean, madali siyang magkasakit. Tapos, doon siya titira sa ate niya, kay Sherlyn. Sinabi ko, what if kung mag-asawa yun? Paano mangyayari sa'yo? I mean, alam ko, kaya mo. Pero mahirapan ka. Mahirapan ka na mag-solo, mag-isa, lalo sa States. Alam ko, lugar mo yun. Pero mahirap mag-solo.
bakit hindi ka na lang dito mag-aral at magtrabaho? Nakasama ko. Napakalaking responsibilidad. Alam ko Yang po. gusto mong mangyari, Alam Buboy. ko po. Napakalaking responsibilidad. Nakikinig ang kanyang mga magulang, halimbawa na't nanonood sa YouTube, ano sasabihin mo? Anong gusto mong iparating sa kanila? Ayun, siyempre, unang-una, gusto kong mangingi po ng sorry. Kasi alam ko na Yan sila. kasalanan po na hindi ko pinaalam sa inyo ang mga nangyayari sa amin. Ito lang po, gusto ko lang din po maging masaya si Angie. At alam ko po na gusto niyo din maging masaya si Angie. Bigyan niyo lang po ako ng tiwala. Bigyan niyo lang po ako ng tiwala at ibibigay ko po at papatunayan ko po sa inyo na kaya ko pong panindigan to. Kaya ko pong panindigan si Angie na kahit saan man kami magpunta, poprotektahan ko po siya at hindi ko po siya hayaang masaktan. Pangako po yan. Promise. Angie, you want to talk to your parents? So, gusto ko rin mag-sorry sa mami at daddy ko kasi naging disappointed rin naman sila. Gusto ko ng patawad. Alam ko na masakit pa rin para sa kanila. Na sa ngayon, hindi nila naintindihan. Baka later on, hindi pa rin nila maintindihan. Pero gusto ko naman sabihin sa kanila, masaya ako sa ginagawa ko. Tapos gusto ko pa rin, nandiyan pa rin sila sa buhay ko kasi sila ang magulang ko. Mahalin ko sila habang buhay. Kasi sila, kahit hindi sila totoong magulang ko, sila rin nagpalaki sa akin. Yung parang they treated me as their own daughter. Kaya sobrang thankful ako sa kanila kahit sobrang protective sila sa akin. Parang, I'm sure, nung dati hindi ako iniisip na I was lucky. Parang ang malas ko kasi sobrang protective. Parang lagi may bodyguard. Sabi ko, ma, hindi naman ako presidente, ba't lagi may kasama ko tulong, ba't bodyguard? Eh, hindi ko naintindihan. Eh ngayon, nung nag-18 na ako, nag-mature na isip ko, naintindihan ko na sila. Kaso hindi ko pa rin regret yung decision ko kay Buboy. Kasi mahal na mahal ko talaga si Buboy. Tapos mahal ko rin mga magulang ko. Gusto ko nandyan pa rin sila sa buhay ko. Then why don't you tell them? Na bumalik ka na. Bumalik ka na sa buhay mo. Nabuli kayo. How do you want that? Na sana tanggapin na nila si Buboy. Gano'n ba? Ano bang gusto mong mangyari, Angie? Sana bigyan nilang chance si Buboy. Na Okay. hayaan nilang patunayan ni Buboy. Nagbigay ng time para Patunayan. magpatunayan ni Buboy sa kanila na kaya nila ako panindigan. Na kaya niya ako, ipag-aral, pakainin 3 beses or even more sa isang araw. Actually, more. Mga 6 times ako kumakain sa isang araw. Ma, Dad, mahal na mahal kita, Dad. Mahal na mahal ko naman si Buboy. Ayoko naman ayoko mag-pick sa kanilang dalawa kasi, sa kanilang 3. Kasi, they're both special to me, or 3 of them. And my love, no one can ever replace the love I have for 3 of them. And, syempre, tatanda ako, o syempre, I think of him like, soon, may family, ganon. Kasi, para sa akin, I can't imagine anybody else. I don't want to spend anybody else. Gusto ko na, dyan lagi siya sa akin, sa tabi ko, namimiss ko siya lagi. So I hope that everything you said today ay magkatotoo sana. At sana, sa pagdating ng panahon, ay kayo pa rin talaga. Pagkat ang proof ng tunay na pagmamahal, hindi nyo pa nakikita sa isa't isa. Ito ay darating sa inyo pag kayo ay may edad na. No? Pag matanda na kayo, doon mo lang makikita ang tunay na pagmamahal. At sana nga, umabot kayo sa ganun. Thank you very much. Good luck to Thank the you two po. of you, ha? Thank you po. Thank you Good po. luck. Thank Okay.